7 taon na ang nakalilipas, si Ki Hunhin ay isang inosenteng batang babae, ngunit tinanggap siya ng buhay ng isang malupit na sampal. Dahil sa isang sabuatan, nawala ang kanyang pamilya, ngunit maswerte siyang nakaligtas. Mula noon, tanging puot at determinasyon na baguhin ang kanyang buhay ang natira sa kanyang puso. Hindi sumuko sa kanyang kapalaran, binago ni Hunhin ang kanyang anyo, ginawang inspirasyon ang kanyang sakit, at lihim na nagplano na baliktarin ang sitwasyon. Ang kanyang layunin ay napakalinaw, ibalik ang bawat utang sa 3 minamahal niyang kaibigan. Sila ay ang masamang madrasta, ang traidor na matalik na kaibigan, at ang walang silbing kuya. Ngayon, opisyal na kumilos si Hunhin sa marangyang engagement party ng kanyang kuya na si Hathian at si Kivdui. Sino siya? Ang anak ng pangalawang pinakamalaking shareholder ng Xingyan Group. Ito ang pambungad sa isang masalimuot na plano ng paghihiganti. Para makapasok sa larong ito, hindi nag-atubiling sumailalim si Hunhin sa plastic surgery para maging kamukha ni si Kivdui. Nang malapit nang magsimula ang party, si Kivdui ay nababalisa na parang naupo sa mainit na uling, natatakot siyang hindi makarating si Hunhin sa oras. Samantala, si Hunhin ay nakasakay sa kanyang sasakyan, nagmamadali sa highway, nakikipagkumpetensya sa bilis kay Hathian. Pagkaraan ng ilang sandali, naharang ni Thian ang daan, bumaba silang dalawa at ang hangin ay napakasikip. Sabi ni Thian, ibigay mo ang mga dokumento, anumang kondisyon ang gusto mo ay ibibigay ko. Ngunit pumisi si Hunhin bago magbargain, harapin mo muna ang mga nakaitim na ninja, gamitin ang iyong mga paa. Kaya sumugod si Thian sa labanan na parang si Tikyulong, habang si Hunhin ay kumilos ng magaan na parang hangin. Sinamantala ang kaguluhan, niyakap niya ang mga dokumento at tumakas. Dito lang napagtanto ni Thian na siya ay naloko. Sa engranding engagement party, hindi maatim ni San Fei ang sarili-sariling kaibigan ni Hunhin na ang lalaking pinapangarap niya ay magiging kay Kivdui. Dahil sa pag-ibig na bumulag sa kanyang isipan, gumawa siya ng isang taksil na plano lihim na ikinulong si Kivdui sa banyo. Pagkatapos niyang asikasuhin ang nobya, agad na tumakbo si San Fei sa ina ni Hathian at gumawa ng kwento na. Nang hindi niya makita si Kivdui at bago pa man magsalita ang ina ni Thian, nag-alok na siya ng solusyon. Bakit hindi ako na lang ang maging nobya? Pero dapat ding sabihin na dahil matagal na siyang mahal ng ina ni Thian, agad itong pumayag sa plano ni Fei, na tuwang-tuwa sa loob niya. Nang marinig ito ni Hathian, namutla siya. Tumutol siya, ngunit hindi pinahihintulutan ng sitwasyon ang pagiging padalos-dalos. Ang mga stock ng kumpanya ay bumabagsak dahil sa iskandalo at ang media ay handang sumakmal na parang mga buitre. Walang pagpipilian, tumango siya ng may kapaitan at pinabayaan ang peking nobya na masayang isuot ang wedding gown na parang siya na ang bida sa kanyang buhay. Ngunit ang buhay ay hindi isang romantic drama, kundi isang action drama. Habang lihim na nagagalak si Fei, mula sa malayo, isang kakaibang babae na nakasuot ng ninja attire at may dalang isang garapon ng pulang pintura ang lumitaw. Bago pa man nila nawaan ang nangyayari, itinapon ang pintura sa kanila at sa isang iglap, isang payong ang bumukas para protektahan ang nobyo. Ang nakatanggap ng buong pintura ay walang iba kundi si San Fei. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari, habang si Thian ay parang tinamaan ng kidlat. Nakilala niya ang babaeng nasa harapan niya, ang babaeng nanloko sa kanya kanina para kunin ang mga dokumento. Ang mga mata niya ay nakatitig kay Fei, ang dating kaibigan na hindi lang siya tinaksilan, kundi walang awang nagpadala sa kanyang ina sa kabilang buhay. Sumulyap siya sa magiging biyenan na siya ring masang madrasta noon. Ang dalawang taong ito ay nagtulak sa kanya sa bangin, at ngayon, oras na niya para hilahin sila pababa at ibalik ang lahat ng ginawa nila sa kanya. Hindi lang siya bumalik kundi para kunin din ang lahat ng sa kanya, parehong galit at utang, walang kulang kahit isang sentimo. Bago matapos ang party, biglang nagsalita ang babaeng nagtapo ng pintura sa harap ng media. Sinabi niya na ang set ng alahas na dinisenyo ni Fei ay naglalabas ng radiation na nagdulot ng matinding pinsala sa balat ng kanyang mukha. Habang si Sandy Fei ay nag-iisip ng dahilan para makalusot, inihayag ni Hunhin na ang radiation sa alahas ay personal na gawain ni Fei at walang kinalaman sa grupo. Tungkol sa biktima, ang kumpanya ang bahala sa lahat ng gastos para sa pagpapagamot mula A hanggang F. Pagkatapos magsalita, agad niyang inagaw ang alahas sa liig ni Fei nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay lumingon siya kay Hathian, itinaas ang kanyang kilay at mahinang nagsabi na gusto niyang isuot ito ni Thian para sa kanya. Hindi pa nakakabawi sa gulat ang nobyo, habang ang media ay nagtataka at sinasabing ang nobya ay hindi lang maganda kundi napakahusay din sa paghawak ng sitwasyon. Nakatingin lang si Thian sa kanya at nakakagulat na biglang bumalik ang kakaiba niyang kondisyon sa tainga na nagdulot ng pagkahilo sa kanya. Ngunit tulad ng isang walang malay na reaksyon, iniabot ni Hunhin ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang noo nito, isang pamilyar na kilos na ikinagulat niya. Dahil dati, may isa pang taong gumagawa ng ganoon tuwing atake niya. Ang sandaling iyon ay labis na nagpalito kay Thian, hindi niya alam kung sino siya. Bakit siya napakapamilyar? Hindi niya maintindihan, alam lang niya na ang kanyang puso ay pumalo. Pagkatapos ng kasal, nang bumalik silang dalawa sa bahay, tiningnan ni Hunhin ang villa na minsan ay saksi ng maraming masasakit na pangyayari na nagdala ng halo-halong emosyon. Nang tawagin ni Thian ang kanyang pangalan, nagulat si Hunhin at bumalik sa realidad.
Nang makilala niya ang kanyang magiging biyenan, diretsahan at walang pasubaling sinabi ni Hyunhin na gusto niyang magtrabaho sa kumpanya. Agad itong tinanggihan ng babae nang hindi nag-iisip at ang kanyang mga mata ay mas malamig pa sa yelo. Nang makita ito, sumulyap si Hyunhin kay Fian at sinabing matutulungan niya itong lutasin ang mga problema sa kumpanya. Dito lang naintindihan ni Fian na ang mga dokumentong kinuha niya kaninang umaga ay ang kondisyon niya para makapasok sa kumpanya. Mayroon siyang malinaw na layunin, ngayon mas lalo siyang naging curious. Dinala siya ni Fian para tingnan ang silid, ngunit bigla siyang huminto sa harap ng isang pamilyar na pinto. Ito ay ang kanyang dating silid tulugan. Ang kanyang mga mata ay nanlabo at aakmang papasok siya, ngunit iniharang ni Fian ang kanyang braso. Ang silid na ito ay para sa kapatid ko. Ang dalawang salitang kapatid ko ay ikinagulat ni Hyunhin. Nagpanggap siyang hindi pa niya narinig ang tungkol sa pag-iral ng taong ito. Nang makita siyang nalilito, sinabi lang ni Fian, may mga bagay na mas mabuting hindi mo alam dahil ang kasal na ito ay isang transaksyon lamang. Marahang tumango si Hyunhin at bumalik sa silid na inihanda para sa kanya. Nang bumalot ang katahimikan sa bahay, sinimula ni Hyunhin ang kanyang lihim na paghahanap. Ang code sa ligtas ay hindi naging mahirap para sa kanya. Sa ilang pagtap lang, nabuksan niya ito. Sa loob, natagpuan niya ang kontrata sa paglilipat ng shares mula sa ama ni Fian patungo kay Zed Fei. At higit sa lahat, ang kontrata ay nilagdaan matapos siyang mawala. Habang babasa siya, lalong lumamig ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay may mali, hindi lang ito tungkol sa mga numero, kundi isang maingat na plano. Habang kinakalikot niya ang iba pang mga dokumento, nahulog ang isang lumang larawan ng kanyang ina. Nang makita niya ang pamilyar na mukha, bumuhos ang lahat ng kanyang emosyon. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha at ang kanyang balat ay naging pula. Ito ay isang side effect ng kanyang operasyon na nagdudulot ng pamumula sa kanyang mukha tuwing bumubuhos ang emosyon. Kasabay nito, gising pa rin si Fian. Ang kanyang isipan ay punan tungkol sa kanyang kakaibang nobya. Hindi niya maintindihan kung bakit napakaraming pagkakatulad niya sa babaeng minahal niya 7 taon na ang nakalilipas. Samantala, habang pinupunasan ni Hyunhin ang kanyang luha, may kumatok. Pumasok si Chief Duit na may dalang gamot at marahang pinahiran ang gamot kay Hyunhin. Salamat, sabi ni Hyunhin, dahil sa paghihiganti na ito, hiniram ko ang iyong pagkatao at pinilit kang bumalik sa bansa kasama ako. Nangako siya na ilalabas niya ang lahat ng katotohanan at magbibigay ng hustisya sa kanilang dalawang pamilya dahil ang ina rin ni Chief Duit ay pumanaw ng hindi makatarungan. Biglang may kumatok sa labas at si Fian ay nagsabing gusto niyang suriin ang sistema ng seguridad. Sa panlabas, makatwiran ang kanyang pagdating, ngunit ang kanyang mapanuring tingin ay nagdudulot ng hinala. Kahit na sinabi ni Hyunhin na matutulog na siya, nagpumilit pa rin siyang pumasok. Sa sandaling iyon, si T.T.S. Duit, nakausap niya, ay nagsisikap na manatiling kalmado. Sumulyap siya sa gamot sa allergy sa mesa at kinuha ito ng may pagtataka. Bago pa man siya makapagsalita, may ingay mula sa banyo at gusto agad ni Fian na suriin ito. Sa sandaling malapit na silang mahuli, inayos ng direktor na bumalik ang kondisyon sa tainga ni Fian. Nag-aalala si T.S. Duit at tinanong siya, ngunit ang reaksyon ni Fian ay nakakagulat dahil alam niya ang kanyang kondisyon kaninang umaga. Sa kabutihang palad, nakabalik sa kanyang sarili si Hyunhin sa loob at agad na pinindot ang emergency alarm. Lumikha ito ng diversion na nag-distract kay Fian. Sinamantala ang pagkakataon, mabilis silang nagpalit ng posisyon ni Chief Duit. Ngunit hindi pa rin sumuko si Fian sa kanyang intensyon na suriin ang silid, kaya kinailangan ni Hyunhin na gumamit ng isang emergency charm offensive. Ngunit si Fian ay immune. Tila ang kanyang immune system ay espesyal na sinanay na hindi bumagsak sa harap ng kagandahan. Walang pagpipilian, pinayagan siya ni Hyunhin na pumasok. Si T.S. Duit sa loob ay nagpipigil ng hininga na parang isang isda sa chopping block. Habang inililibot niya ang kanyang mga mata, biglang nagkunwari si Hyunhin na may sakit. Nang makita ito, agad siyang binuhat at dinala sa kanyang silid. Pagdating sa silid, nakita niyang mabilis na gumaling si Hyunhin na parang hindi man lang nagkasakit. Agad siyang nagtanong, ang pagtalon mo sa aking mga braso kanina ay may balak ba? Ito ba ang iyong balak? Bago pa man siya makasagot, dahan-dahang yumuko si Fian, handang halikan siya. Ngunit bang maging delikado ang sali, iniharang ni Hyunhin ang kanyang kamay. Ang anggulo ng kanyang mukha sa ilalim ng ilaw ay nagpatigil kay Fian. Napakakamukha niya ang nawawalang nakababatang kapatid na si Hyunhin. Ngunit ang kanyang maingat at natatakot na salubin ay nagpigil sa kanya sa pagpilit. Sinabihan lang niya itong matulog ng maaga at tahimik na umalis. Habang nagsasara ang pinto, may kakaiba pa ring pakiramdam sa kanyang puso. Ang babaeng iyon ay tila napakapamilyar, ngunit parang isang estranghero na bagong nakilala. Sa loob ng silid, naalala ni Hyunhin ang isang alaala na tumusok sa kanyang puso. Nang taon na iyon, aksidenteng nakita niya si Fian na yakap-yakap ang isang babae, at ang lalaki ay malamig na sinabi, "Si Kiret Hyunhin, kapatid ko lang siya, paano siya magiging nobya ko?" Ang mga salitang iyon ay parang isang balde ng malamig na tubig na bumura sa lahat ng kanyang mga ilusyon sa nakalipas na 7 taon. Inakala ni Hyunhin na mula noon, naintindihan na niya ang kanyang posisyon. Ngunit ang hindi niya alam, sa sandaling tumalikod siya at umalis, itinulak ni Fian ang babae at sinabi, "Mahal ko man si Hyunhin o hindi, wala itong kinalaman sa iyo."
Kinabukasan, opisyal na nagsimulang magtrabaho si Hyunhin sa kumpanya. Nakatayo sa harap ng legacy ng kanyang ina, ipinangako niya sa kanyang sarili na babawiin niya ang lahat ng sa kanya at magbibigay ng hustisya sa mga namatay. Ang unang target sa planong ito ay si Sun Fei-fai. Noong nangyari ang trahedya, kinuha niya ang kanyang telepono at walang awa na pinutol ang pagkakataong tumawag para sa tulong na naging dahilan ng paghihiwalay nila ng kanyang ina. Pagpasok pa lang ni Sun Fei-fai sa kumpanya, nagsimula na siyang manginsulto. Sinasabing pumasok siya sa kumpanya para paunlarin ang relasyon nilang mag-asawa. Pagkatapos ay agad na inilipat ang kanyang posisyon kay Hyunhin. Lahat ng empleyado na nasa panig ni Fei-fai ay mabilis na nagtapon ng mga dokumento sa mesa ng bida. Umiti lang si Hyunhin, kinuha ang mga dokumento at ibinalik sa dating may-ari. Sa sandaling ito, dumating si Fei-an at ibinigay kay Fei-fai ang isang cat ay Jade. Sinabi sa kanya na ibigay ito kay Kiran Dance D ng Materials Department. Pagkatapos niyang magsalita, malamig siyang umalis nang hindi man lang tinitingnan ang kanyang nobya. Ito rin ang pagkakataon para sa mga empleyado na magbigay ng panunuya na nagsasabing ang titulo na nobya ay palamuti lamang. Tuwang-tuwa na sinabi ni Fei-fai kay Hyunhin na huwag siyang mainggit dahil palaging ipinagkakatiwala ni Boss Ha sa kanya ang lahat. Ngunit sumagot si Hyunhin, bakit siya mag-aalala sa mga maling gawain ng kanyang mga tauhan? Ang mga salitang ito ay nagdulot ng puot kay Fei-fai. Sa kabilang panig, tinignan ni Fei-an ang presyo ng gamot na ginamit ni Hyunhin at nalaman niyang ito ay panggamot sa peklat. Nagtataka siya kung bakit kailangan itong gamitin ni si Dul. Dumating ang isang tauhan upang iulat na ang mahalagang cat ay Jade na sinabi ni Fei-fai na ibigay ni T sa Materials Department. Dahil sa takot na hindi niya kayang harapin si Kiran Dance, nagmadaling pumunta si Fei-an para tingnan. Ngunit, naayos na pala ni Hyunhin ang lahat na nagpahiyang kay Sun Fei-fai sa harap ng lahat. Sa galit, pumunta siya para magtanong, niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang kaalaman ni T.T.'s Duit sa mga hiyas. Sa kanilang pag-uusap, binanggit din ni Hyunhin ang nakaraan tungkol sa relasyon ni Fei-fai sa nakababatang kapatid ni Fei-an. Sinabi ni Fei-fai na nawala siya sa isang aksidente 7 taon na ang nakalilipas at siya lang ang palaging nasa tabi ni Fei-an. Sa pagdinig nito, sinabi ni Hyunhin ng may panunuya, matagal na, ngunit hindi mo pa rin may alis ang iyong sarili sa kanyang kama. Bago umalis, nag-iwan pa si Hyunhin ng ilang masasamang salita, huwag mong pangarapin ang mga bagay na hindi sa iyo. Kahit gaano mo pa kagustuhan, ito ay ilusyon lamang. Pagkaalis ni Hyunhin, puno ng puot ang puso ni Fei-fai. Upang makaganti, ginamit niya ang kanyang posisyon bilang boss ni Hyunhin. Inutusan niya itong dumalo sa isang basic training course para sa mga bagong empleyado. Kailangan niyang gamitin ang mga materyales upang makumpleto ang disenyo at paggawa ng isang kumpletong set ng alahas bago matapos ang araw. Alam ni Hyunhin na binibiro siya ni Fei-fai, ngunit tinanggap pa rin niya ang hamon ng nakangiti. Habang nagtatrabaho si Hyunhin, hindi pa rin nakontento si Fei-fai at sinubukang saktan siya. Ibinigay niya rito ang isang bote ng likido at isang fire extinguisher. Sinabi sa kanya na gamitin ang mga ito para mapataas ang pagdikit. Sa simula, hindi nag-isip si Hyunhin at kinuha ang mga ito. Ngunit pagkatapos noon, napagtanto niya na si Fei-fai ay hindi mapagkakatiwalaan, kaya binaliktad niya ang sitwasyon at hiniling sa kanyang tulungan siya. Kahit na tumanggi si Fei-fai, sa ilalim ng pamimilit ni Hyunhin, kinuha niya ito. Sa sandaling sumiklab ang apoy, biglang natakot si Hyunhin. Ang pagtingin sa apoy ay nagbalik sa nakakatakot na alaala ng nakaraan na nagdulot ng matinding emosyon. Nakita ito, ipinagmamalaki ni Fei-fai ang kanyang sarili at nilapit ang kanyang mukha kay Yuran. Saksi si Shi-an sa lahat at nagmamadali siyang tumakbo upang patawanin ang kanyang nobya. Naguguluhan si Yuran at nagmamadaling tumakas. Tinitigan ni Shi-an si Fei-fai ng malamig at sinabing huwag mong dumisan ang aking kumpanya. Hinabol niya ang kanyang asawa hanggang sa banyo habang nagtataka sa kung bakit may peklat siksinyo. Ang pagkatok niya sa pinto mula sa labas ay lalong nagpakaba kay Yuran. Sa sandaling ito, walang gamot at kailangan ng oras para gumaling ang pulang marka. Walang ibang paraan kaya napilitan siyang mag-improvise. Pumasok si Shi-an at sinuotan siya ng jacket. Nakita niya ang mukha ni Yuran na namumula. Bubuksan pa lang sana niya ang kanyang bibig para magtanong ng magkunwari si Yuran na natumba sa kanyang mga bisig. Alam ni Shi-an na nagpapanggap siya, ngunit binuhat pa rin niya siya pabalik sa kanyang opisina. Hindi na kailangang sabihin pa, humanga ang mga empleyado nang makita nila ang eksenang ito, at si Fei-fai lang ang galit na galit. Pagkababa kay Yuran, agad niyang hinila ang kanyang damit para takpan ang kanyang mukha. Sinabi ni Shi-an na hinila niya agad ang kanyang damit. Natatakot si Yuran na malantad ang kanyang mukha, kaya agad niya itong tinakpan. Ngunit pagkatapos noon, nang makita niya ang ekspresyon ni Shi-an, naintindihan niya na wala na ang pulang marka. Habang nagtataka pa rin si Shi-an, inilagay ni Yuran ang kanyang mga kamay sa leeg nito at sinabi, hindi mo ba gustong manatili ako sa iyong kumpanya? Nag-aksaya ka ng maraming pagsisikap, hindi ba? Ngayon ay nagkukunwari ka pang nagmamalasakit, hindi ba iyon kailangan? Agad na itinulak ni Shi-an ang kanyang kamay at sinabing ang desisyon tungkol sa cat ay Jewel ay gawa-gawa lamang ni Direktor Yang Fei-fei. Wala itong kinalaman sa kanya, ngunit ipinakita rin ito sa kanya ang kanyang profesional na panig. Gayunpaman, pinayuhan niya siya na bilang manugang ng pamilya Xu, hindi niya kailangang maging masyadong matalino, kailangan lang niyang maging kontento sa pagiging vase. Nang marinig ito, hindi na tumahimik si Yuran at sinabing hindi lang siya magiging
Vase bilang kanyang asawa. Ipakikita niya sa kanya na karapat-dapat siyang maging manugang ng pamilya Xu. Pagkaalis ni Yuran, inutusan ni Xian ang isang tao na imbestigahan siya. Gusto niyang malaman kung bukod sa kanyang sakit sa puso, mayroon pa siyang iba pang mga pinsala sa balat. Nang makita siyang Fei Fei na bubik, alam ni Yuran na gusto nitong sirain ang ebidensya. Agad na ibins ni Yuran ang bote ng likido kay Fei Fei na ikinatakot nito. Pagkatapos, kinuha niya ang lighter at ipinakita sa mukha ni Fei Fei at sinabing, ang mga taong nanonood lang ng apoy ay susunugin din ang kanilang sarili. Ang mga banta ni Yuran ay labis na ikinatakot ni Fei Fei. Sa sandaling iyon, nakasuot si Yuran ng magandang damit at sumakay sa isang marangyang kotse. Dumating si Suxin Yun huli ng isang hakbang at abala sa pagtawag kay Yuran nang dumating din si Xian. Agad na itinago ni Suxin Yun sa kanyang bulsa ang bote ng gamot na dala niya para kay Yuran. Habang naghahanap ng paraan para makatakas, hinila siya nito at sinabing sumama sa kanya dahil gusto niyang maging karapat-dapat na manugang ng pamilya Xu. Sa sandaling ito, nakita ni Yuran si Uncle Lee mula sa Raw Materials Department. Alam ni Uncle Lee ang lahat tungkol sa kanya. Sa labas, dinala din ni Xian Sixinyu na nagtataka sa isip ng waiter kung kambal ba sila. Pagpasok niya sa silid, nakita ni Chairman Zhang Sixinyu. Nagtataka siyang nagtanong na sinundo na raw siya ni Director Lei, kaya nagtaka siya kung bakit siya dumating kasama ni Enfixu. Nang marinig ito, nag-aalala Sixinyu at naghanap ng paraan para umalis. Ngunit pinigilan siya ni Xian at sinabing mas mabuting siya na lang ang maghanap. Pagkaalis niya sa silid, lumabas din si Yuran at si Director Lee. Sakto nang hinahanap ni Xian si Director Lee, bigla siyang itinulak ni Yuran sa dingding at tinanong, bakit nandito si Boss Xu? Sinusubaybayan mo ba ako? Nagtanong din si Xian ng parehong tanong. Nang marinig ito, nagdududa si Yuran at sinabing gusto niyang sorpresahin siya. Pagkapasok ni M.A. Lee upang makipagkita kay Chairman Zhang, naintindihan niya agad ang sitwasyon. Kaya, ginamit niya itong dahilan upang dalhin si Xinyu upang palitan siya. Habang nagtatanungan pa ang dalawa, dumating si Director Lee upang iligtas sila. Sa kanilang pag-uusap, dinala ng waiter ang mango juice kay Yuran at sinabing in-order niya ito kanina. Alam ni Yuran na kay Xinyu ito dahil allergic siya sa mga ito. Nakita ni Xian ang kanyang pag-aalala at nagduda siya. Tinatana sana ni Uncle Lee ang sitwasyon nang pigilan siya ni Xian. Wala nang ibang pagpipilian, tumayo si Yuran at kinuha ang baso ng juice. Nagkunwari siyang mag-toast kay Uncle Lee at nagdulot ng maliit na aksidente. Dahil dito, nagkunwari siyang hindi umiinom ng juice at nagmadaling pumunta sa banyo. Pagkatapos noon, nakatanggap din si Xian ng tawag mula sa kanyang subordinate. Nalaman niya na ang gamot ay para sa mga peklat ng paso at kahit na gumaling na ang sugat, lalabas pa rin ito ng malinaw kapag siya ay lubos na emosyonal o kapag mataas ang temperatura. Nalaman din niya na si Miss Su ay walang medical record para sa pagpapagamot ng mga paso. Curious, pumasok siya sa ladies' restroom. Nagulat si Yuran nang makita siya. Pagkatapos noon, upang makahanap ng mga kapintasan, gusto niyang punasan ang kanyang mukha para sa kanya. Nadama din ni Yuran na sinusubukan niya siya, gumawa siya ng diskarte. Ang aksyon mo bang ito ay panliligaw? Sa sandaling iyon, nakita rin niya ang taong sumusubaybay sa kanya. Pagka-uwi, ipinagbigay alam ni Yuran sa kanyang sikretong tao, si John Wen, na lumitaw na si Wu Hongjai, ang driver na nagulot ng aksidente noong taon na iyon. At siya rin ang kinakapatid na ama niyang Fei Fei. Sila ang dalawang taong nagdulot ng aksidente sa kanya noong taon na iyon at tiyak na pagbabayarin niya sila. Kinabukasan, sa pulong, ipinabatid ni Xian sa lahat ang tungkol sa proyekto ni Chairman Zhang. Siya mismo ang pumili sa plano ni Yuran, at mula ngayon, siya ang responsable sa planong ito. Upang ipagdiwang ang tagumpay na ito, inanyayahan niya ang lahat sa kanyang bahay para magdiwang. Sa party, sinadya ni Yuran na saktan si Fei Fei at pinag-usapan ang tungkol sa mga mahihirap na babae na nagpapanggap na nagmula sa mga marangal na pamilya. Hindi magtatagal, malalantad din ang maliliit na detalye. Pagkatapos, naglaro sila ng laro kung saan tatantyahin ang halaga ng kanilang mga produkto. Sinadya ni Yuran na tanungin kung magkano ang scarf ni Fei Fei. Nag-alala si Fei Fei, sinadya niyang buhusan ng alak ang kanyang sarili at umalis. Sa sandaling iyon, pumunta si Xian upang makipagkita sa kanyang mga magulang. Sa labas, narinig niya ang kanyang ina na binabanggit si Zheng Yuran. Ang sikreto noon ay bumalik. Noong araw na iyon, nag-away ang kanyang mga magulang dahil sa takot na si Yuran ay magmamana ng Xingyun Company kapag siya ay 18. Pinapahanap niya si Xu Dawei ng paraan dahil ayaw niyang mawala ng lahat si Xu Xian. Ang pinakamahalagang pangungusap ay hindi si Xian ang kanyang tunay na anak. Ang mga salitang ito ay labis na ikinagulat ni Xian. Sa kabilang banda, upang hindi malantad ang kanyang pagkatao, sinunog ni Fei Fei ang scarf para sirain ang ebidensya. Hindi sinasadyang napaso ang kanyang kamay, galit na galit siyang nagtapon ng galit sa mga bulaklak sa harap ni Yuran. Nang makita ni Yuran na sinisira niya ang mga bulaklak ng kanyang ina, pinigilan niya siya. Hindi inaasahan, galit na sinabi ni Fei Fei na siya mismo ang nagpadala ng litrato nilang mag-ama. Sabi niya, iniangat niya ang kanyang kamay upang sumuntok. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, na-sprain ang paa ni Yuran dahil sa kanyang high heels. Nang makita ito, nagmamadaling tumakas si Fei Fei. Hindi sinasadyang nakita ito ni Xian at nagmadaling lumapit upang buhatin siya pabalik sa silid. Pagkababa niya sa kanya, nakita niya ang birthmark sa likod nito. Tinangka niyang tingnan ito ng maigi, ngunit pinigilan siya ni Yuran. Sakto, habang nagtititigan sila, dumating ang kanyang ina at hinila siya palayo. Dahil sa maraming tanong sa kanyang isipan na walang sagot, nalungkot si Xian at uminom ng alak para makalimutan ang problema. Bigla niyang naisip ang birthmark sa likod ni Yuran at may kakaibang ideya siyang pumasok sa kanyang isipan.
Maaari bang hindi siya si Suksinyu kundi? Sa pag-iisip nito, nagmamadali siyang pumunta kay Yuran upang kumpirmahin. Ibinuka niya siya at hinila ang kanyang damit pababa upang tingnan, ngunit wala na ang birthmark na nakita niya. Tinanong siya ni Xian, ngunit iginiit niya na nagkakamali lang siya at wala siyang birthmark. Nang marinig ito, tinanong niya siya kung sino talaga siya. Nag-aalinlangan na sumagot si Xinyu na siya si Suksinyu. Sa gitna ng kanyang pagkalasing, patuloy niyang binabanggit ang pangalan ni Yuran. Sa sandaling ito, narinig din ni Yuran ang mga salita sa kanyang puso para sa kanya. Dahil sa paghihiganti sa kanyang pamilya, kailangan ni Yuran na isantabi ang kanyang nararamdaman at lunukin ang kanyang mga luha. Kinabukasan, upang alisin ang pagdududa ni Xian, kailangan niyang alisin ang lahat ng bagay mula sa kanyang nakaraan, kasama na ang birthmark na ito. Pagkatapos noon, tumawag din si Suksinyu sa kanya, na sinasabi na mahal talaga ni Xian ang kanyang kapatid at hindi siya tulad ng kanyang ina. Masyadong malaki ang pagkakaiba ngayon, kaya ayaw niyang isipin ang tungkol sa mga relasyon sa pagitan ng mga lalaki at babae. Ang layunin niya ay bawiin ang Xingyun Group, ang pagmamay-ari ng kanyang ina. Kinabukasan, pinuntahan ni Fei ang kanyang amain, pinagalitan ito ng husto. Gayunpaman, mahal na mahal pa rin ng amain niya ang kanyang ampon. Mula sa hindi kalayuan, nasaksihan ni Yuran ang lahat. Sinimulan ni Yuran ang kanyang plano sa pamamagitan ng pagtawag sa misteryosong tao, na tiyaking sasabihin ng mag-ama ni Fei ang totoo tungkol sa aksidente noong taon na iyon. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe sa mag-ama ni Fei at nakipagkita sa kanila sa mismong lugar kung saan siya inatake noon. Nang gabing iyon, tuwang-tuwa si Yuran nang makita niya ang kanyang biktima. Inakala ni Fei na si Suksinyu ang pumilit sa kanya na gawin ang bagay na iyon. Sa pagtingin sa paligid, naalala ni Fei isang perpektong plano na inilatag niya doon 7 taon na ang nakakaraan. Nagsimula siyang mag-alala, posible kayang may alam na si Suksinyu. Ngunit hindi ito posible. Tanging silang mag-ama at ang ina ni Xian ang sangkot dito. Paano malalaman ng isang tagalabas ang tungkol dito? Pagkatapos, dumating din ang kanyang amain na nagmamaneho at bumubulong, sino man ang nagtangka na saktan ang aking anak na babae. Nagulat si Fei na makita ang kanyang ama doon. Hindi niya alam na isa itong bitag na inihanda ni Yuran. Sa sandaling ito, lumapit din si Yuran mula sa likod at tinanong siya tungkol sa aksidente 7 taon na ang nakakaraan sa lugar na iyon. Habang nag-uusap sila, nakatanggap si Fei ng tawag mula sa ina ni Xian. Binigyan siya ng 2 pagpipilian, karangalan at kayamanan o ang kanyang ama, at maaari lang siyang pumili ng isa. Dahil sa karangalan at kayamanan, walang awa niyang tinalikuran ang kanyang amain na nagmahal sa kanya ng higit pa sa kanyang sariling buhay. Kaya, minaneho niya ang kotse at sinadya niyang saktan ang kanyang amain. Sa hindi inaasahang sitwasyon na ito, tumakbo din si Suksinyu at nakita ang eksena sa kanyang harapan na nagresulta sa pagbabalik ng kanyang sakit sa puso. Wala nang ibang pagpipilian, tumawag si Yuran kay Xian para humingi ng tulong. Sinabi niya na naaksidente siya sa kotse at hiniling na pumunta siya para tulungan siya. Sa ospital, hindi sinasadyang natuklasan din ni Yuran ang isang nakakagulat na sikreto. Natuklasan muna ng bida na pareho ang blood type ni Xian at ng ampon na tatay ni Fei. Sa sandaling ito, may pumasok at nagmamadaling nagtago si Hunhin. Ang dumating ay ang ina ni Xian at nagmamadali siyang itago ang 2 piraso ng papel sa kanyang bulsa. Bago siya pumanaw sa kabilang buhay ay kinwestiyon niya kung alam niya ba na si Xian ay kanyang tunay na anak. Nagulat si Hunhin nang makita ang ina ni Xian na walang awa na ginawa ito. Kinailangan ni Hunhin na pindutin ang alarma para iligtas ang buhay ni Xian. Pagkatapos, hiniling niya sa isang tao na lihim na ilipat si Ts Duit at papalitan siya para imbestigahan ang insidente. Sa sandaling pumunta si Xian para hanapin siya, nakita niya na ginamit ng pangunahing karakter ang kanyang kamay upang saluhin ang baso ng tubig. Ang pagdududa sa kanyang isipan ay nagtulak sa kanya na itulak si Yuran sa kama. Gusto niyang makita kung totoo o peke ang kanyang sugat. Ngunit handa na si Yuran at agad niyang ibinuka ang kanyang damit upang ipakita sa kanya ang kanyang sugat. Nang makita niyang umatras ito at gumamit ng kumot para takpan siya, patuloy na inatake ni Yuran. Kailangan mo bang alisin ang benda para tingnan? Sinabi ni Xian na hindi na kailangan. Pagkatapos, ipinabatid niya sa kanya na mayroon ng resulta ang investigasyon ng pulisya, na ito ay isang aksidente at siya ay isang saksi. Nang makita siyang tumatawa, tinanong niya kung bakit siya pumunta doon. Sinabi niya na kinamumuhian niya si Fei. Ito ay isang magandang pagkakataon para magkita ang mag-ama at malalaman niya na peke ang kanyang pagpapanggap na nagmula sa isang marangal na pamilya. Dahil dito, natanggal si Fei sa kumpanya. Bago siya umalis, sinadya ni Yuran na saktan si Fei na nagdulot sa kanyang matakot sa kanyang nakaraan. Tinanong niya si Yuran, ano ba talaga ang nalalaman mo? Sinabi niya na mas marami siyang alam kaysa sa inaakala nito na nagpakaba kay Fei. Bago siya umalis, hindi pumayag si Fei na makipagkita kay Xian at humingi ng tawad. Ngunit direkta siyang tinanggihan ni Xian at sinabing pinalampas niya na siya dahil sa kanilang dating pagkakaibigan kay Yuran. Nang marinig ang pangalan ni Yuran, nagalit si Fei at sinabing patay na siya. Nang marinig ito, galit na sinakal ni Xian ang kanyang lieg at binalaan siya na babalik ang babae. Nang marinig ito, nagpatuloy si Fei, kung buhay pa siya, mas magdurusa ka pa sa ngayon ng daang-daang beses. Nang marinig ito, binitawan niya siya at umalis. Hindi inaasahang, nagpahayag agad si Fei ng kanyang damdamin. Kinailangan ni Xian na maging malinaw sa kanya bago umalis. Nang makita ito, tumalon si Fei at niyakap siya. Sa sandaling ito, lumabas din si Yuran. Itinulak din ni Xian si Fei na bumagsak. Sa pagkadismaya, bago siya umalis, itinapon niya ang klorera kay Yuran. Sa sandaling
sandaling ito, mabilis na hinarangan siya ni Xian at inilipat ang florera sa kanyang sarili. Nang makita ang kanilang matamis na tinginan, tumalon si Fei Fei at pinaghiwalay sila. Hindi sinasadyang pinunit ang damit ni Yuran. Agad na kinuha ni Xian ang kanyang jacket at ipinasuot kay Yuran at hinila siya sa kanyang mga bisi. Binalaan niya si Fei Fei na lumayo sa kanyang asawa. Ang kanyang mga salita ay lalong nagpakabaliw kay Fei Fei. Ngunit sumumpa siya na hindi siya madaling susuko. Sa araw na iyon, hindi mazip ni Yuran ang kanyang damit kaya lumapit si Xian upang tulungan siya. Tinanggihan siya ng pangunahing karakter, ngunit iginiit ni Xian na paikutin siya. Hindi sinasadya, natuklasan niya ang peklat sa kanyang likod. Nang malantad ang kanyang pagkatao, ginamit ni Yuran ang beauty trap, ngunit tinanggihan ni Xian ang kanyang halik. Nadama ng pangunahing karakter, iniimbestigahan siya ni Xian. Kailangan niyang tapusin ang kanyang plano bago siya matuklasan ito. Tumanggap siya ng isang lihim na pakete mula sa kanyang kapatid na naglalaman ng nawalang cellphone ng kanyang ina mula sa aksidente. Kaya, ginamit ni Yuran ang cellphone na iyon upang mag-text at makipagkita sa dalawang masamang tao na naglalayong pag-awayin sila. Nagmadaling pumunta si Fei Fei sa meeting place, ngunit wala siyang nakita maliban sa isang lapida. Nang tawagan niya ang numen ng cellphone, nakita niyang nakabaon ito sa ilalim ng lapida na may pangalan sa lapida. Nagulat si Fei Fei. Sa sandaling ito, habang naguguluhan si Fei Fei, dumating din sa meeting place ang ina ni Xian, Qiu Lifen. Nang makita niya ang mga paa nito, inakala ni Fei Fei na ang namatay ay bumalik para maghiganti. Nagmamadali siyang umamin na sumusunod lang siya sa utos ni Qiu Lifen. Kaya nagharap ang dalawa at nawala na ang tiwala ng ina kay Fei Fei. Sa halip, napalitan ito ng pagdududa. Sinabi mo na pumunta ako rito. May mga saksi at ebidensya pa. Nagtatangka ka bang tanggihan ang mga paratang? Habang inilalantad siya ng ina, sinisisi ni Fei Fei si Suxinyu na sinasabing ang lahat ng ginawa niya ay hindi simple tulad ng inaakala. Ngunit hindi siya naniwala. Nang makita ito, itinulak siya ni Fei Fei sa sahig. Pagkatapos, nagkunwari siyang nagtuturo at sinabing, pareho tayo ng bangka. Pinayuhan niya siya na paalisin si Suxinyu sa kumpanya at siya ang papalit bilang manugang. Sa ganitong paraan, hindi niya kailanman sasaktan ang kanyang biyenan. Walang awang sinampal ni Qiu Lifen si Fei Fei. Pinutol ang mga salita nito dahil hindi niya hahayaan ang sinuman, kasama na si Fei Fei, nabantaan siya. Huwag na raw itong mangarap na mapangasawa ang kanyang anak. Malayo si Cheng Yuran na pinapanood ang pag-aaway ng dalawa at natutuwa siya. Kaya, pumunta si Fei Fei kay Chairman Zhang at binigyan ito ng tumpok ng ebidensya na magkasabwat sila ni Qiu Lifen noon. Ibinenta raw ni Qiu Lifen ang internal na impormasyon ng Xingyun sa chairman para manipulahin ang stocks at pilitin siyang tulungan siyang makabalik sa kumpanya. Samantala, umuwi na si Xuxian dahil sa hinala sa kanyang puso, kaya palihim siyang pumasok sa silid ni Cheng Yuran para maghanap ng clue. Hindi sinasadya, natagpuan niya ang calling card ng Hot Spring Hotel ng kanilang pamilya. Nang hindi pa nakikipagtulungan si Chairman Zhang kay Fei Fei, hindi sinasadyang natagpuan niya ang listening device at nang malaman ni Cheng Yuran na nabunyag ang bagay na ito, nagmamadali siyang tumakas. Sa isang sulyap sa anino, nahulaan ni Fei Fei na si Suxinyu iyon kaya nagmamadali siyang sumunod. Nang tumatakas si Suxinyu, hinila siya ni Xuxian at sinyasan siyang tumahimik. Nang makita na malapit na silang matuklasan, mabilis niyang hinubad ang kanyang damit at tinakpan si Suxinyu, saka sila tumakas. Nang makita sila ni Fei Fei at Chairman Zhang, nakita lang nila si Xuxian na naliligo kasama ang isang babae. Tinanong ni Fei Fei kung sino ang babae, at sinabi ni Xuxian na isang kanegosyo lang na may kaunting libangan. Ngunit nagdududa pa rin si Fei Fei at gusto niyang makita kung sino ang babae. Ngunit pinigilan siya ni Xuxian, binabalaan siya tungkol sa pagkikita ng dalawa. Naunawaan ni Chairman Zhang ang sitwasyon at mabilis na inalis si Fei, kaya nakataka si Cheng Yuran. Uminom sila ng alak pagkatapos, at nagtaka si Cheng Yuran kung bakit nandoon si Xuxian. Tinanong niya ito kung sinusubaybayan ba nito ang isang tao. Sumagot si Xuxian na sinusubaybayan niya ito, at natahimik na lang si Cheng Yuran. Sa sandaling iyon, bumalik ang pamamanhid ng kamay ni Xuxian, kaya nag-aalala si Cheng Yuran na ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga kamay nito at tinanong siya. Nakikita si Cheng Yuran sa harapan niya, sinabi ni Xuxian na si Cheng Yuran lang ang nagmamasahe sa kanyang kamay na namamanhid. Ngayon ay may pangalawang tao na, at iyon ay si Cheng Yuran. Nang marinig iyon, inalis ni Cheng Yuran ang kanyang kamay. Sinabi niya kay Xuxian na huwag siyang ikumpara sa ibang babae. Sa sandaling iyon, bumuhos ang ulan at sinabi ni Cheng Yuran sa isang mapaglarong tono kung kaya bang hugasan ng ulan ang lahat ng dumi sa puso ng isang tao. Mabilis siyang hinila ni Xuxian, sinuotan siya ng tuwalya at nangako na poprotektahan siya mula ngayon. Kinaumagahan, pumunta si Fei Fei kay Cheng Yuran at pinagalitan siya sa paninirang puri. Hinawakan ni Cheng Yuran ang kamay ni Fei Fei at itinulak ito sa rehas, na ikinagulat ni Fei Fei. Kalmadong sinabi ni Cheng Yuran na gusto lang niyang maranasan ni Fei Fei ang pakiramdam na nasa gilid ng kabilang mundo. Imposible raw na hayaan niyang umalis si Fei Fei ng ganoon kadali. Tiyak na gagawin niyang mas malala pa sa kamatayan ang buhay nito. Pagtulak pa lang ni Cheng Yuran kay Fei Fei sa lupa, nakita niya si Xuxian na nakatayo doon. Nagmamadaling lumapit si Fei Fei para magsumbong, ngunit tinulak lang ni Xuxian ang kamay nito. Lumapit siya kay Cheng Yuran, hinawakan ang kamay nito at umalis. Ano man ang sabihin ni Fei Fei, hindi siya nag-abalang makinig at sinabi, ang pag-ibig mo ay hindi kasing naunang ambisyon mo. Nakita ni Fei Fei magkahawak kamay silang umalis, at sa galit
Ngunit ay nagtanong siya sa sarili, bakit hindi niya nakikita ang lahat ng ginagawa ko? Nang masaksihan ni Fei Fei na ibinubunton sa kanya ni Qiu Lifen ang lahat ng kasalanan, nawalan siya ng pasensya at sumumpa sa sarili na pagsisihan na Xu Xian, Su Xinyu at Qiu Lifen ang ginawa nila. Sa sandaling iyon, itinulak ni Xu Xian si Cheng Yuran sa dingding at pinagalitan ito. Bakit mo ginawa iyon? Anong makukuha mo sa ginagawa mo? Hindi masabi ni Cheng Yuran ang kanyang susunod na plano. Nagsinungaling siya na si Fei Fei lang ang pinupuntirya niya dahil naglakas loob itong tignan ang kanyang magiging asawa. Nakita ni Xu Xian ang ginawa ni Cheng Yuran at sinabi na kamukha niya ang sarili niyang Cheng Yuran. Ngunit ang Cheng Yuran niya ay mabait, hindi tulad niya. Pagtapos niyang sabihin iyon, hinila siya ni Cheng Yuran at sinabi sa mahinang boses na gusto niya maging ang tanging isa at ayaw niyang ikumpara sa sinuman. Pag-alis pa lang niya, hinila ulit siya ni Cheng Yuran at malakas siyang hinalikan sa labi na ikinagulat niya. Ang kilos ni Cheng Yuran ay nagpabigla kay Xu Xian. Sinabi niya na hindi siya si Cheng Yuran at mabilis siyang umalis. Nang magsara ang pinto, nasaktan din si Cheng Yuran at umiyak. Nang makita ng ina ni Xu Xian ang biyenan niyang si Qiu Lifen na nakasuot ng provocatively, nagtanong siya tungkol sa sitwasyon. Nang malaman niyang dumalo ito sa meeting ng Board of Directors, nagpakita siya ng paghamak, nagtatanong kung karapat-dapat ba si Qiu Lifen. Habang papunta siya sa kumpanya para dumalo sa meeting, isang hindi sinasadyang eksena ang nakita niya na nagpataas ng kanyang pag-usisa. Kaya sinubaybayan niya si Su Xinyu. Sa sandaling iyon, natuklasan din ni Su Xinyu na may sumusunod sa kanya at para hindi maapektuhan si Cheng Yuran, mabilis siyang naghanap ng paraan para maiwasan ang maling pag-aakala nito. Nang makita ito, naisip niyang Su Xinyu, taong dalawang mukha. Sa sandaling iyon, ibinigay ng subordinate ni Xu Xian ang larawan ni na Cheng Yuran at Su Xinyu na kuha noong nagpa-opera si Su Xinyu at nagmamadaling hinanap ni Xu Xian si Cheng Yuran. Nang makita niyang pumasok si Cheng Yuran na suot ang orihinal na damit, naisip ng ina ni Xu Xian, bakit na naman niya isinuot ang damit na ito? Sa sandaling iyon, lumapit din ang kanyang anak at hinila ang kanyang manugang mula sa upuan. Tinatanong, ikaw si Cheng Yuran, hindi ba? Bago pa makatugon si Cheng Yuran, narinig ang boses ng isang tao na nagsabi, anong ginagawa mo sa kapatid ko? Siya ay si Su Junwen, ang kuya ni Su Xinyu. Sa sandaling iyon, nag-aaway ang dalawang lalaki para kay Cheng Yuran. Pagkatapos, pinagalitan ni Su Junwen si Xu Xian, sinasabing isang pagkakamali ang ipakasal ang kanyang kapatid sa kanya. Sumagot si Xu Xian, kung kapatid ko siya, hindi ko rin siya ipapakasal sa iyo. Sa ganitong sitwasyon, kailangang kalmahin ni Cheng Yuran ang sitwasyon. Sinabi niya sa kanyang kuya na huwag mag-alala dahil nasa yugto pa lang sila ni Xu Xian ng pagkilala sa isa't isa. Pagkatapos nito, nagsimula ang meeting at gusto ni Chairman Su na ibigay ang buong proyekto ng defense line sa kanyang anak, si Xu Xian. Ngunit hindi sumang-ayon si Su Junwen pagkatapos magbigay ng maraming nakakumbinsing dahilan. Kaya pinayagan na lang ni Chairman Su na hawakan nilang dalawa ang proyekto. Bawat isa ay maihawak na linya. Pagkatapos ng meeting, kinausap ni Su Junwen si Cheng Yuran ng pribado. Ibinigay niya kay Cheng Yuran ang resulta ng AK test na nagpapatunay na magkadugo si Xu Xian at ang adopted father ni Fei Fei. Sinabi ni Cheng Yuran na matagal na niyang alam ito, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit biglang nawala si Wu Hongjai matapos itong makoma. Sinabi ni Su Junwen na hahanapin niya ito at kapag nahanap niya, sisirain niya si Qiu Lifen at ang kanyang anak. Nang marinig ito, tumuto si Cheng Yuran dahil ayaw niyang gamitin ang pagkatao ni Xu Xian para maghiganti. Nakita ni Su Junwen na naapektuhan si Cheng Yuran ng kanyang damdamin, kaya bigalit siyang umalis. Habang nalulungkot, nakatanggap si Cheng Yuran ng mensahe mula kay Fei Fei. Tinawagan siya ni Fei Fei at nag-set up ng meeting sa room 601 at isa ng Fully Hotel ngayong gabi. Sinasabing magbibigay siya ng ilang impormasyon na may kinalaman sa kaso 7 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos, tinawagan niya si Xu Dawei at sinabi na alam niya ang sekreto ni Cheng Yuran at nag-set up ng meeting sa room 602 ng Fully Hotel ngayong gabi. Para maging mas kapanapanabik ang paghuli, nag-text din siya kay Qiu Lifen at sinabi na pumunta ito sa room 600 ng Fully Hotel ngayong gabi dahil may magandang palabas na naghihintay. Sa wakas, dumating ang oras ng appointment at tuwang-tuwa si Fei Fei. Ngunit hindi madaling lokohin si Cheng Yuran at bago siya pumunta, nalaman niya na kinuha ni Fei Fei ang parehong room 601 at 602. Hindi alam ni Cheng Yuran ang balak ni Fei Fei, kaya pinalitan niya ang numero ng kwarto. Kaya nagpalitan ang pagtatagpo ng dalawang lalaki. Sa huli, naranasan ni Fei Fei ang pakiramdam na hindi pa niya nararanasan kasama si Xu Dawei. Pagkatapos noon, pumunta rin si Qiu Lifen sa pinag-usapan nilang lugar. Bago pa sila magtanungan kung ano ang nangyari, biglang dumating ang mga reporter at inatake sila ng mga nong tungkol sa relasyon nila kay Chairman Su. Ang dalawang babae ay nagpipigil at agad na sinampal si Fei Fei. Inakala ni Qiu Lifen na gusto siyang paghigantihan ni Fei Fei dahil sa nangyari noong nakaraang araw. Nag-away ang dalawa at sa huli, nakatakas si Fei Fei mula sa mga reporter. Samantala, nagsimula ng umobra ang gamot sa dalawa at nag-umpisa na silang mag-away. Ang pagkakataong pinaghandaan ni Fei Fei ay hindi sinasadyang naging daan para magkasama ang bida. Nasiyahan ng dalawa sa lumalalim na emosyon at sa pinakamataas na punto ng kanilang damdamin, biglang tumigil si Xu Xian. Para pakalmahin ang kanyang sarili, sinampal niya ang kanyang sarili para magising. Samantala, hindi basta-basta pinatawad ni Qiu Lifen si Fei at naghabulan sila papunta sa rooftop. Kahit na ipinaliwanag ni Fei Fei ang sarili, hindi siya pinaniwalaan ni Qiu Lifen at sinabi pa na
magkapatid sila ni Xuxian. Hindi makapaniwala si Fei Fei na ang taong mahal niya ay biglang naging kapatid niya. Pagkatapos magbigay ng mga babala, tinalikuran siya ni Qiu Lifen at umalis. Hindi matanggap ni Fei Fei ang nangyari at nagtungo sa rooftop para makipag-away. Sa huli, nahulog si Fei Fei mula sa rehas at alam na marahil ng lahat kung ano ang nangyari sa kanya. Kinaumagahan, nagulat si Cheng Yuran pagkagising niya. Pagkatapos niyang marinig ang paghingi ng tawad ni Xuxian dahil muntik na siyang mawalan ng kontrol sa sarili kagabi, sinabi ni Cheng Yuran na ayos lang dahil magiging asawa naman niya ito. Hinawakan ni Xuxian ang kamay ni Cheng Yuran at tinanong siya, "Hindi ka ba si Cheng Yuran?" Nang makita ito, nagtanong din si Cheng Yuran, "Gusto mo bang maging ako si Cheng Yuran?" Habang sinisiyasat ng dalawa ang isa't-isa, nakatanggap si Xuxian ng tawag na nagsasabing patay na si Fei Fei. Sa sandaling iyon, nakita ni Qiu Lifen sa surveillance camera na pumunta rin si Suxinyu doon kagabi. Nagsimulang magduda si Qiu Lifen kung totoo ba ang mga sinabi ni Fei Fei. Pagpasok pa lang ni Cheng Yuran at Xuxian sa bahay, sinampal sila ni Qiu Lifen at nang aakma siyang sasampal muli, pinigilan siya ng kanyang anak. Galit niyang tinanong kung ano ang motibo ni Cheng Yuran sa pagpasok sa kanilang bahay. Ngunit sa harap ng mga tanong ng kanyang biyenan, nagpakita si Cheng Yuran ng pagiging mahina at inosente na nakakuha ng tiwala ni Xuxian. Pagkatapos noon, kinuha ni Xuxian ang ice pack para kay Cheng Yuran. Nang magtama ang kanilang mga mata, naalala ni Xuxian ang nangyari kagabi at biglang inalis ang kanyang kamay. Nang makita ito, kinuha ni Cheng Yuran ang ice pack at idinikit sa mukha ni Xuxian para pakalmahin ang tensyon. Sinabi niya, "Ang asawa ko kagabi ay tunay na isang gentleman." Sa sandaling iyon, tinanong din siya ni Xuxian tungkol kay Cheng Yuran. Sinabi ni Suxinyu na hindi niya kailanman itinuring na kapatid si Xuxian. Tinanong ni Xuxian kung nasaan si Cheng Yuran ngayon at kung kumusta ito. Sinabi ni Suxinyu na nasa isang napakaligtas na lugar ito ngayon at ayaw nitong bumalik dito dahil kinamumuhian nito ang lahat ng tao rito. Nang marinig ito, sinisi ni Xuxian ang kanyang sarili. Habang nag-uusap silang dalawa, sumisilip si Qiu Lifen sa labas. Nang makita ito, sinubukan ni Cheng Yuran na umarte para makita ito ni Qiu Lifen na nagpagalit sa kanya. Nang inaalagaan ni Cheng Yuran ang mga bulaklak, tinanong siya ni Qiu Lifen tungkol sa tawag sa telepono sa sementeryo. Sa sandaling iyon, ayaw nang makipaglaro ni Cheng Yuran ng pusa at daga at hayagan niyang hinarap si Qiu Lifen. Galit na galit, sumugod si Qiu Lifen, ngunit naitulak siya ni Cheng Yuran at nahulog sa matatalim na tinik ng rosas. Ngunit pagkatapos noon, umakto si Cheng Yuran bilang isang mabuting manugang at nagpakita ng pag-aalala sa kanyang biyenan. Nang makita si Xuxian na papalapit, umarte si Cheng Yuran na siya ang biktima. Ang mga pagbubunyag ni Qiu Lifen pagkatapos nito ay walang epekto sa kanyang anak. Nakikita na nasa panig ni Cheng Yuran si Xuxian, umalis na lang si Qiu Lifen nang may galit dahil hindi niya makontrol ang kanyang manugang. Nag-away sila ng kanyang asawa na gusto niyang ipawalang bisa ang engagement ng kanilang anak. Ngunit, ang balita na siya ang pumatay kay Fei Fei ay nagpababa sa halaga ng stocks. Sa sandaling iyon, inamin din niya ang plano ng kanyang asawa kung bakit nito pinakasalan si Suxinyu bilang manugang. Ito ay dahil gusto ng pamilya so nasakupin ang korporasyon. Ngunit sa mga salitang iyon, nagalit si Xudawei at sinaktan si Qiu Lifen. Nakita ni Xuxian ang kanilang pag-aaway at namatay siya sa loob nang malaman niya ang tungkol dito. Nang gabing iyon, pagpasok niya sa bar, nakita niya si Cheng Yuran doon na may allergy sa labi. Pagkatapos niyang tingnan ang inumin sa tabi niya, nakita niyang may sangkap itong mangga. Ito ay lalong nagpatunay na siya si Cheng Yuran, ngunit hindi siya binunyag ni Xuxian. Tahimik niya lang itong binuhat papunta sa mesa at inalagaan ang allergy sa labi nito. Nakita ang lalaking mahal niya sa harapan niya, naghalo ang kanyang emosyon. Ngunit nang mapansin niyang nakatingin ito sa kanya, mabilis siyang umiwas ng tingin. Pagkatapos noon, sinabi ni Xuxian, ang ating kasal ay isang business arrangement. Hindi ka masaya, kaya ibabasura ko na agad ang engagement. Ngunit nagpakita si Cheng Yuran na masaya siya sa kasal na ito, na nagpabigla kay Xuxian na napasigaw, anak ako ni Xudawei. Tumawa ng malakas si Cheng Yuran, na tinatawanan siya at sinabi, inaakala mo bang ako si Cheng Yuran? Upang patunayan ito, sinubukan niyang akitin si Xuxian na ipagpatuloy ang kanilang hindi natapos na gawain noong nakaraang gabi. Dahil sa sunod-sunod na atake na ito, umalis na lang si Xuxian. Nang umalis si Xuxian, binaba ni Cheng Yuran ang kanyang pag-ingat at pinakalma ang kanyang sarili na ang kapalaran sa pagitan niya at ni Xuxian ay itinadhana hindi sila magkasama. Kinaumagahan, sa oras ng kainan ng pamilya, may nagdala ng pearl necklace para sa paparating na exhibit. Kinuha ito ni Cheng Yuran para itago para kay Xuxian. Gusto niya itong gamitin para magdulot ng kaguluhan. Nang hapon na iyon, sa swimming pool ng pamilya, dinala ni Qiu Lifen ang kahon ng pearl necklace para punahin siya. Tinanong niya kung bakit niya ito inilagay sa kanyang kwarto, at sa inis, tinulak siya ni Qiu Lifen sa swimming pool. Nakita ito ni Xuxian mula sa itaas at nagpakita ng pag-aalala. Pagkatapos noon, galit na itinapon ni Qiu Lifen ang pearl necklace sa pool. Gusto niyang managot si Cheng Yuran. Nang makita si Cheng Yuran na nag-aapurahang maghanap ng bawat perlas, mabilis na tumalon si Xuxian sa pool at iniahon siya.
Kahit ayaw sumuko ni Cheng Yuran, sa pilitan siyang iniahon ni Xu Xian sa pampang at humingi ng tawad para sa kanyang ina. Kinaumagahan, nang marinig ni Qiu Lifen na gusto ng kanyang anak na palitan ang perlas na kwintas na nakuha niya sa auction noong nakaraang taon, nagalit siya. Hindi niya inaasahan na gagawin iyon ng kanyang anak para kay Suxinyu. Nasiyahan si Cheng Yuran nang makita ang dalawang mag-ina na nag-aaway. Nang matapos ang dalawa sa photoshoot para sa promotion ng linya, nang aakma si Cheng Yuran na magpalit ng damit, hindi sinasadyang nabangga niya ang isang lalaki. Nang tingnan niya itong mabuti, napansin niya na siya ang lalaking gumawa sa kanya ng masama noon. Ngunit ang alaala ng nakaraan ay nagpababa ng mood ni Cheng Yuran. Nang makita ito ni Xu Xian, nagmadali siyang lumapit para magtanong, at habang sinasabi niya sa mga tao na tawagin pabalik ang lalaki, mabilis siyang pinigilan ni Cheng Yuran na may takot sa kanyang mukha. Pagkatapos niyang umalis, inutusan ni Xu Xian ang kanyang mga tao na imbestigahan ang lalaking iyon. Sinabi rin ni Cheng Yuran ang nangyari kay Su Junwen at mabilis na nakuha ang impormasyon tungkol sa misteryosong lalaki. Siya raw ay malayong kamag-anak ni Fifi at inupahan din siya ni Fifi noon para saktan si Cheng Yuran. Nawala ng kontrol si Xu Xian sa sarili at nang hanapin niya si Cheng Yuran, nakita niya itong inaalagaan ni Su Junwen. Sinisi na lang ni Xu Xian ang kanyang sarili sa hindi pag-aalaga kay Cheng Yuran. Pag-uwi niya, nakita ni Cheng Yuran si Xu Xian na nakaupo sa harap ng larawan ng pusa noon. Sa hindi sinasadya, umiti siya ng masaya at bumalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraang taon. Ngunit sa lalong madaling panahon, nabawi ni Eunhin ang kanyang pag-iisip. Tinanong niya si Fian kung bakit siya nasa kanyang silid at inanyayahan siya nitong kumpletuhin ang pagpipinta. Alam na tatanggi si Eunhin, ngunit pilit pa rin siyang pinipigilan ni Fian at sinabi sa kanya ang tungkol sa kwento ni Eunhin. Mula noon, hindi siya nakalimutan at sinisi niya ang kanyang sarili na hindi siya sapat. Kahit hindi umamin si Eunhin, gusto niyang malaman kung maayos ba ang kanyang pamumuhay sa mahabang panahon. Sumagot si Eunhin na maayos siyang namumuhay sa mahabang panahon at may nag-aalaga sa kanya na kuya. Hindi niya ako kapatid at muling hinawakan ni Fian ang kanyang kamay at sinabi. Si Sutun Nei ay sadyang bumalik mula sa ibang bansa at pinuntirya ang kanyang grupo at tiyak na hindi siya mabuting tao, baka gamitin kanyang parang chess piece. Ngunit pinansin siya ni Eunhin at sinabing magkapatid kami, paano ako magiging chess piece? Walang nagawa si Fian kundi umalis. Bago siya umalis, sinabi niya, ayaw kong maging kuya mo, wala lang akong ibang pagpipilian. Naiintindihan ni Eunhin ang kanyang nararamdaman, wala rin siyang ibang pagpipilian. Kinabukasan, dalawang lalaki ang nag-aagawan kay Eunhin para sumama sa kanilang grupo. Sa huli, pinili niyang sumama sa grupo ng kuya. Tinanong siya ni Fian kung bakit at sinabi niya na kami ay pamilya. Nabatid ni Fian na galit siya at sinuntok niya ang mesa at umalis. Sa pagkakataong ito, nakatanggap si Sutunde ng tawag mula sa isang tao at dali-daling umalis. Nagtataka Eunhin kaya tinawagan niya si T.T.S. Duit para tanungin kung may alam siya sa nangyari at nalaman niyang may pahiwatig si Muhon Kit. Alam ni Eunhin na ginagamit ni Sutunde ang pagkatao ni Hafian. Nakaramdam siya ng hindi mapakali at sinundan niya rin siya at nang mawala siya, may sumalakay sa kanya. Sa kabutihang palad, sinalo ni Fian ang pag-atake para sa kanya. Nang makita niya si Fian sa oras na ito, tinanong siya ni Eunhin kung bakit at sinabi niya na natatakot siyang mawala siyang muli. Gayunpaman, hindi pa rin nagpapasalamat si Eunhin at sinabi na hindi niya kailangan ng kanyang pakikialam. Sa pagkakataong ito, nakita nila si Muhon Kit. Gusto niyang gawin ang lahat para tulungan siya, ngunit tinanggihan ni Eunhin ang kanyang kabaitan. Umalis si Fian at sinabing siya na lang ang mag-imbestiga. Pagka-uwi niya, inilagay ni Eunhin ang gamot sa sugat na sinalo ni Fian para sa kanya. Agad-agad pagkatapos, dahan-dahan siyang hinipan ang sugat at nang maramdaman ito, mabilis na lumingon si Fian. Nahihiya si Eunhin at sinabing tapos na siya. Nagsalita si Fian at sinabing gusto niyang maging tagapagtanggol niya. Tumanggi si Eunhin at sinabing hindi niya kailangan ng kapatid na lalaki at dali-daling hinawakan ni Fian ang kanyang kamay at sinabi, kahit na kuya lang ako, gusto pa rin kitang panatilihin sa tabi ko. Hindi nagsalita si Eunhin at inalis ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, nakatanggap si Kudize ng impormasyon na dalawang grupo ng tao ang gustong saluhin si Muhon Kit. Nang marinig na ang isang grupo ay mga babae, naisip niya si T.T. Duit. Sa kanyang puso, siya ay nag-aalala at hindi niya maintindihan kung ano ang kanyang layunin. Naisip niya na nalaman ni T.T. Duit na si Fian ay anak ni Muhon Kit at gusto niyang gamitin ito para i-blackmail siya. Sa pagkakataong ito, dumating si Eunhin para bisitahin si Sutunne at tinanong siya kung bakit siya nasugatan at sinabi sa kanya na ang ginawa niya kagabi ay ang pag-atake sa ahas sa damo. Hindi inaasahan, si Sutunde ay puno ng paninibugho at tinanong siya kung siya ba o siya ay malambot pa rin ang puso para kay Hafian. Sa pagkakataong ito, dumating si T.T. Duit para ipaalam sa kanya na hinahanap siya ni Fian. Pagpasok niya sa pinto, hinawakan ni Fian si Sutunde at tinanong siya kung ano talaga ang gusto niyang gawin. Tinulak siya ni T.T. Duit at hinawakan ang kamay ng kanyang kuya. Tumingin si Fian at alam niya na hindi si Eunhin ang hinahanap niya. Nagmamadali siyang naghanap sa paligid at nakita niya ang lihim na silid. Habang nalulunod siya sa kanyang mga iniisip, lumitaw si Eunhin at sinabi niya sa kanya. Agad na pinayuhan ni Fian si Eunhin at sinabi na ginagamit siya ni Sutunde. Ngunit muling pinatunayan ni Eunhin na siya ay si T.T. Duit at sa mundong ito, siya ang pinakamapaniwalaan niya. Nang makita na hindi na siya katulad ng dati, nalungkot si Fian at naglakad sa ilalim ng ulan. Hindi niya alam na mahal pa rin siya ni Eunhin at lihim siyang tiningnan ng mailuha sa kanyang mata.
Kinabukasan, natapos ang bagong produkto ng linya ng proteksyon. Gusto ni Sutundnev na ibigay ang unang regalo na ito sa taong pinakamamahal niya. Ngunit nang marinig niya ang kanyang taos-pusong salita para sa kanya, dali-daling inalis ni Einhin ang pulseras at ibinalik sa kanya, sinabing tiyak na makikita niya ang taong gusto niya. Sa pagkakataong ito, dumating din si Fian at mabilis na hinila si Einhin palayo. Dinala ni Fian si Einhin sa isang restaurant sa tabing dagat. Gusto niyang ipagdiwang ang kanyang ika-negatibo 18 kaarawan. Muli, hiniling niya kay Einhin na bigyan siya ng pagkakataon. Dahil sa paghihiganti na hindi pa niya nagagawa, hindi niya hinayaan ang kanyang damdamin na manakop sa kanyang isip sa sandaling ito. Tinanggihan niya ang kanyang kabutihang loob at sinabing hindi siya si Einhin at tumayo at umalis. Dali-dali siyang hinila ni Fian at hindi sinasadya, nakagawa sila ng hindi inaasahang sitwasyon. Ang larawan ng kanilang mga labi ay mabilis na lumabas sa mga pahayagan. Agad sinabi ni Ha Duay na mabilis niyang aayusin ang kasal para sa kanilang dalawa. Nang marinig ito ni Fian, agad siyang tumutol at gustong kanselahin ang kanilang engagement. Nang makita ito, sinabi niya kay Einhin na bumalik sa silid at gusto niyang makipag-usap sa kanyang anak. Nang umalis si Einhin, inutusan ni Ha Duay ang kanyang anak na talunin si Sutundnev sa proyekto at makuha ang karapatan sa negosyo ng linya ng produkto ng proteksyon. Pangalawa, huwag nang banggitin ang pagkansela ng engagement. Pagkatapos niyang sabihin ito, umalis siya nang hindi pinapayagang magsalita si Fian. Para makalimutan ni Fian ang pagkansela ng engagement sa kanya, hinanap siya ni Einhin. Alam ni Fian na hinahanap siya ni Einhin dahil dito. Sinabi niya na kahit anong gawin niya, determinado siyang kanselahin ang engagement. Nang makita na hindi niya mababago ang kanyang isip, nagpa siya siyang magdeklara ng digmaan, at pagkatapos niyang magsata, umalis siya na parang siya ang nanalo. Sa live stream room para sa bagong produkto, agad siyang umalis ni Sutundnev para buhusan ng kape ang damit ni Einhin. Habang nasa banyo siya, agad na pinatay ni Sutundnev ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, nang dumating si Fian sa live stream, nakatanggap siya ng sulat. Sinabi sa sulat na si Titis Duit ay nasa panganib at inanyayahan siya sa silid 401 ng Nidife Hotel ngayong gabi. Mabilis na tumawag si Fian ngunit nakita niyang wala siyang serbisyo at walang pag-aalinlangan, mabilis siyang umalis na parang isang bagyo. Bumalik si Einhin sa silid at nakita niyang patay ang kanyang telepono. Pagkatapos niyang buksan ito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Titis Duit at nalaman niyang nahuli si Fian. Nagmadali si Einhin na umuwi at nalaman niyang gusto ni Sutundnev na hindi dumalo si Fian sa live stream na ito. Hindi tinanggap ni Einhin ang kanyang kasamaan. Pagkatapos niyang atakehin ni Sutundnev, inilabas niya ang lahat ng kasalanan na ginawa ni Kudi at sinisi si Einhin dahil sa pagiging malambot sa kanila. Nabawi ng bida ang kanyang pag-iisip at sinabing tiyak na gagantihan niya ito, ngunit ayaw niyang gumamit ng masamang paraan tulad ng ginawa nila. Sigurado siya na mananalo siya sa live stream na ito at babawiin ang mga bagay na para sa kanya. Agad na dinala ni Einhin si Fian sa banyo at binuhusan siya ng tubig para magising siya. Pagbukas niya ng kanyang mga mata, hinawakan agad ni Fian ang kanyang kamay at tinanong, "Niloko mo ba ako para dalhin ako rito para lang hindi mo ipawalang bisa ang engagement?" Naghanap si Einhin ng dahilan para umalis, ngunit hinila siya ni Fian at sinabing hindi niya hahayaan na magpatuloy siyang magkamali at babanggitin niya ang pagkansela ng engagement sa live stream. Pumayag si Einhin na kanselahin ang engagement kay Fian, ngunit may isang kondisyon, kailangan niyang talikuran ang pangunahing karapatan sa negosyo ng linya ng produkto ng proteksyon at kung manalo siya, siya lang ang may karapatan na kanselahin ang engagement sa live stream. Nang makita ni Einhin ang produkto ni Fian, naisip niya na hindi niya kayang makipagkumpetensya dito. Kinuha ni Einhin ang karapatang ipakita ang kanyang produkto bago kay Fian at pumayag naman si Fian. Habang ipinakikilala niya ang kanyang produkto, isinama rin ni Einhin ang kanilang love story sa produkto na ikinabilib ng mga manonood. Pagkatapos, hinalikan niya sa live stream. Sa huli, nanalo si Einhin dahil wala nang pagkakataon si Fian na ipakita ang kanyang produkto. Nabigo si Fian sa pakikipagkumpetensya para sa pangunahing karapatan sa negosyo ng linya ng produkto ng proteksyon. Hiniling ni Ha Duay na pakasalan niya si Titis Duit sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, nalaman din ni Einhin ang mga hakbang ni Ha Duay. Sa sandaling ito, dumating si Fian at tinanggap niyang ipasa kay Sutundnev ang pangunahing karapatan sa negosyo ng bagong produkto. Gusto lang ni Fian na bumalik si Einhin sa kung sino siya 5 taon na ang nakakaraan, ngunit pinunit ni Einhin ang kontrata. Seryoso niyang sinabi na ako ay si Titis Duit. Patay na ang Einhin mo at hindi mo na siya makikita muli. Pagkatapos niyang magsalita, galit siyang umalis. Pagkalabas niya sa pinto, pakiramdam niya ay malungkot dahil alam niyang may napakaraming hadlang sa pagitan nila. Sa pagkakataong ito, sinundan din siya ni Kudi at gusto niyang maghanap ng ilang pahiwatig para malaman ang katotohanan. Pagka-uwi niya sa bahay ng malungkot, nakita ito ni Sutundnev at pinayuhan siya. "Kung hindi mo kaya, huwag mong subukan, gagawin ko ang lahat para sa iyo at gagantihan kita." Ngunit matagal na itong hinihintay ni Einhin at nagpasya siyang itapon ang kanyang damdamin ng pag-ibig at pinunit ang larawan ni Fian. Determinado siyang maghiganti para sa kanyang ina. Sa pagkakataong ito, pumunta si Kudi sa bahay ni Jinhin at Sutundnev at alam niyang nahulog siya sa kanilang patibong. Sinimulan nilang kumilos ayon sa kanilang plano. Pagkatapos ng ilang sandali ng paghahanap, nakita niya ang silid na may maraming lihim at nagulat siya dahil pinuntirya siya ni Einhin. Sa pagkakataong ito, nagpakita siya at hindi na nagtago at sinabi sa kanya ang kanyang tunay na pagkatao. Pagkatapos ay inilantad niya ang mga kasalanan na ginawa niya sa kanyang ina.
hindi pa rin naniniwala si Kudi Edith na siya si Einhin. Pagkatapos nito, lumitaw din si Teeth Duit na ikinagulat niya. Habang sinisisi siya ni Einhin sa mga kasalanan na ginawa niya sa kanilang mag-ina noon. Agad na naitala ni Kudi Edith ang pag-uusap at pumasok din si Sutunne. Noon, namatay din ang mga magulang ko habang nagmamaneho para tulungan si Einhin. Tumanggi si Kudi Edith at tinanong kung saan ang kanilang ebidensya. Galit na inihagis ni Einhin ang mga dokumento sa kanyang mukha at sinabing handa na siya para sa paghihiganti at mabawi ang lahat ng bagay. Tumawa siya at sinabing naitala niya ang kanilang dalawa at naipadala na niya ito kay Haedue. Kung tapos na siya, hindi rin sila mabubuhay ng payapa. Kaya, inalagaan ni Sutunne ang babae at ibinalik siya sa kanyang orihinal na lugar. Pagkagising niya, pating si Einhin at dali-dali siyang hinila para makita ang kanyang asawa. Hindi inaasahan, dumating din si Haedue para tanungin siya tungkol sa video. Nagkunwari si Einhin na nanonood ng video at pagkatapos ay sinabi kay Haedue na gusto siyang saktan ng babae kaya niya ginawa ang video. Ipinakita niya sa kanya ang totoong video sa kanyang telepono. Galit na galit Kudi Edith at pinasabog pa ni Einhin ang bomba sa pamagitan ng pagsasabi na, hindi ba nangako ka sa akin na ibibigay mo sa akin ang bahagi ng pamilya ng Su. Pangalawa, nangako si Kudi Edith na patayin ang manugang na babae, ngunit pinigilan siya ng kanyang biyenan. Sinabi ni Einhin sa kanyang biyenan na kung hindi siya naniniwala sa kanya, maaari niyang imbestigahan kung paano siya pinilit ng kanyang tiyahin na ilipat ang kanyang mga shares. Agad na tumawag si Haedue para kumpirmahin ang pangyayari. Pagkatapos, sinampal siya ng kanyang asawa. Ang unang bahagi ng plano ni Einhin ay matagumpay, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Hiniling niya na gawin ang blood test dahil may napakababang grupo ng dugo si Einhin. Kaya, hinila niya siya para gawin ang test. Si Fian ay lasing pa at hindi pa gising nang tumawag ang isang tao para ipaalam sa kanya ang sitwasyon. Sa kabilang banda, muling sinampal si Kudi Edith dahil ang kanyang grupo ng dugo ay hindi tulad ng inaasahan niya. Pagkatapos, dumating din sina Fian at Sutunne. Nang marinig na gustong kanselahin ni Sutunne ang engagement na ito, natakot si Haedue na mawala ang kanyang malaking pagkakataon. Sinubukan niyang bigyan si Einhin ng shares na hawak ni Kudi Edith bilang kabayaran sa kanya. Walang pakialam si Fian at nakatuon lang siya sa resulta ng blood test. Hindi siya makapaniwala na hindi siya si Einhin ang kanyang kapatid. Nang pumunta siya sa kumpanya, nalaman ni Einhin na nilustay ni Haedue ang pondo ng kumpanya. Ngunit wala siyang ebidensya. Kaya, nang gabing iyon, sinimula ni Einhin ang kanyang plano. Pagkatapos niyang uminom ng isang baso ng alak kasama ang kanyang biyenan, nagkunwari siyang hindi komportable at humingi ng pahintulot na pumunta sa banyo. Sinundan siya ni Kudi Edith, ngunit hindi niya alam na pagpasok niya sa banyo, nagpalitan na sila ng pagkatao. Sinundan ni Kudi Edith ang mga bakas ni Teeth Duit. Nang umalis siya sa kanyang opisina, pumasok si Kudi Edith. Nang makita niya ang mga resulta ng FAT test ni Fian at Divihon kit sa mesa, mabilis niya itong itinago. Ayaw niyang mapunta ito kay Haedue. Sa hapagkainan, hindi sinasadyang nabasag ni Einhin ang baso ng alak at nasugatan ang kanyang kamay habang nililinis ito. Nang makita niyang pumunta siya sa banyo, mabilis din siyang sinundan ni Fian. Nag-aalala siya at nagmamalasakit sa kanya at nag-aalangan na inalis ni Einhin ang kanyang kamay. Nang makita niyang basa siya, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang coat at pinatay ang gripo at ang puso ni Einhin ay puno ng damdamin. Idinagdag pa ni Fian nang malaman kong hindi ka na ang aking kapatid. Alam mo ba kung gaano ako kasaya? Mabilis na pinakalma ni Einhin ang kanyang damdamin at sinabing siya ay si Teeth Duit. Paano ako magiging kapatid niya? Kahit na hindi umamin si Einhin. Ngunit hindi siya pinilit ni Fian at dahan-dahan niyang inilagay ang coat sa taong mahal niya. Pinayuhan niya siya na huwag siyang magkakasakit. Ngayon, nakatanggap si Haedue ng impormasyon na may nag-akusa sa kanya ng paglustay ng pondo ng kumpanya at tinanong siya ng board of directors. Pumasok si Einhin mula sa pinto at sinuportahan ang kanyang biyenan. Sa harap ng katalinuhan ni Einhin, pinuri siya ni Haedue bilang kanyang manugang. Ngunit pagkatapos nito, nagsimula na ang kanyang mga laro. Ang mga kasinungalingan ni Einhin ay nagpapatong-patong sa lahat ng kanyang mga pag-aalinlangan sa kanyang asawa. Pagdating ni Kudi Edith, sinampal siya agad. Sa huli, inalis niya ang lahat ng kapangyarihan ni Kudi. Ang lahat ng karapatan sa pamamahala sa bahay ay ibinigay kay Einhin. Nang umalis siya, sinubukan siyang turuan ng babae, ngunit pinigilan siya ni Tian. Ngunit bago ang mga akusasyon ng kanyang ina, nagnong si Tian sa kanyang puso. Pagkatapos tingnan muli ang footage ng kamera, gusto niyang aminin niya na siya ay si Einhin. Nang gabing iyon, habang nagtatrabaho pa si Einhin sa kumpanya, nagkunwari si Tian na si Einhin at tinawagan si Teeth Duit. Nang marinig niya na may nangyari kay Einhin, dali-dali niyang tinawagan ang kanyang kuya para tulungan siya. Ngunit si Sutunne ay pinapunta ni Tian sa isang lugar kung saan walang signal ang telepono. Kaya, nagmadali si Teeth Duit sa pinag-usapan nilang lugar. Nagulat silang pareho nang sabihin ni Teeth Duit na nalaman ni Einhin ang problema. Sa sandaling ito, dumating din si Tian at dali-daling umalis si Teeth Duit. Kahit na ang sabihin ni Einhin, dali-dali siyang niyakap ni Tian. Sinabi niya sa kanya na sa loob ng maraming taon, hinahanap at inaalala niya siya. Sa sandaling ito, ang kanilang mga puso ay puno ng matamis na damdamin para sa isa't isa. Pagkatapos niyang pakalmahin ang kanyang damdamin, hiniling niya sa kanya na itago ang kanyang pagkakakilanlan para sa kanya. Agad na pumayag si Tian
An at umalis siya. Pagkatapos, mabilis niyang sinabi ang kanyang pag-aalala sa kanyang puso. Ano ang layunin mo sa pagbabalik sa katawan ng ibang tao? Sinabi lang ni Eunhin na isang araw ay maiintindihan mo rin. Dire-diretso si Teacher An kay Sujun Wen para magtanong. Hindi niya inasahan na hindi lang siya tinakasan ni Su kundi binalik din sa kanya ang mga sinabi niya ng parang bala na walang tigil. Gusto mong malaman kung sino ang naging dahilan ng ganitong kalagayan ni Hunhin. Walang iba kundi ikaw. Nakatayo lang si Teacher An, naniniwala sa isip niya na ang lahat ay dahil sa isang matagal ng hindi pagkakaintindihan at hindi niya inasahan na ang lahat ay puno ng kasinungalingan. Sa pagtatangkang bumalik para magpaliwanag, binigyan siya ni Sujun Wen ng isang madamdaming talumpati. Isang malaking tanga ka dahil hanggang ngayon ay hindi mo pa rin naiisip na sinubukan niyang labanan ang lahat ng bagay para lang protektahan ka. Kung may natitira pang kaunting damdamin para sa kanya sa iyong puso, mas mabuting umalis ka na. Nasa pagitan si Teacher An ng dalawang sitwasyon, ang kanyang rasyonalidad ay nasira dahil sa mga masasakit na salita at ang kanyang puso ay nagmamahal ng walang humpay. Madaling bumitaw, ngunit mas mahirap na bitawan ang taong mahal mo. Si Qiu Lifen ay namuhay sa isang matipid na pamumuhay dahil kinokontrol ni Hunhin ang kanyang pera. Dahil sa kakulangan sa pera, nag-aatubili siyang ibenta ang kanyang mga alahas para may maibayad sa kanyang mga tauhan na nagbabantay kay Woo Hongjai. Samantala, nagpasya si Hunhin at Sujun Wen na subaybayan ang transaksyon ng pera na ito, umaasang matutuklasan ang kinaroroonan ng misteryosong tao. Sa parehong pagkakataon, pinahukay din ni Teacher An ang kaso ng aksidente noon at natuklasan na hindi lang sangkot si Woo Hongjai, kundi siya rin ang dating asawa ng kanyang ina. Ang mga impormasyon ay dumating na parang alon na nagtulak kay Teacher An na sumugod sa paghahanap sa pinagtataguan ni Woo Hongjai. Sakto namang naghahanap din ng pahiwatig si Hunhin, kaya hinila siya ni Teacher An sa isang silid at sinabi na tutulungan niya siya. Kaya nagtulungan ang dalawang hindi inaasahang magka-partner at nailabas si Bongki. Pero hindi ganoon kadali ang buhay. Dahil sa parehong sandali ay naamoy na ng mga tauhan ni Qiu Lifen ang presensya nila at nagsidatingan. Wala nang ibang mapupuntahan, kaya napilitan si Hunhin at Teacher An na gumanap bilang bida sa isang romantic film. Sa kabutihang palad, nakatakas ang dalawa dahil nagkamali ang mga tao. Pagkatapos noon, niloko ni Teacher An si Hunhin na namumula na parang hinog na kamatis. Hindi rin nagpatalo si Hunhin at sinabi, "Isa ka bang master ng chapboy?" Ang mga salitang iyon ay nagpatingin kay Teacher An sa kanyang puso at sinabi na mula pagkabata, bukod sa kanya, hindi pa siya kailanman nagkaroon ng ganoong pakiramdam sa sinuman. Sa pagtatangkang halikan siya, narinig ang isang pamilyar na boses sa labas. Hindi sinasadyang binanggit ni Qiu Lifen ang isang sikreto, si Teacher An ay ang tunay na anak ni Woo Hongjai. Agad na tinakpan ni Hunhin ang kanyang mga tainga na parang natatakot na masaktan siya ng mga salitang iyon. Agad siyang lumapit sa kanyang ina at hiniling na sabihin sa kanya ang lahat. At pagkatapos, mula mismo sa bibig ng kanyang tunay na ina, narinig ni Teacher An ang katotohanang hindi niya kailanman inisip siya ay tunay na anak ni Woo Hongjai. Matapos mabuhusan ng malamig na tubig, nakatayo si Teacher An na tulala habang natuklasan ni Qiu Lifen na niloko siya nito. Nang malaman ni Hunhin ang pangyayari, hindi siya nagsalita, kaya agad na simulan ni Qiu Lifen ang isang mabilis na pagpapaliwanag. Mabuti pa si panatilihin mo ang pangalan na anak ka ni Xudawei. Ang buhay niya ay magiging puno ng mga rosas at ang lahat ng mga bagay na ninakaw niya ay hindi maglalaho. Ngunit hindi na isang inosenteng bata si Teacher An, ang kanyang puso ay naging kasing bigat ng isang bato dahil siya mismo ang naging sanhi ng maraming trahedya. Nang makita niyang matigas na parang bato ang kanyang anak, nagsimulang lumambot si Qiu Lifen sa literal na kahulugan. Mula sa pagiging mapanlinlang ay naging umiiyak, nagmamakaawa at lumuhod pa sa harap niya. Ngunit ang tanging natanggap niya ay isang simpleng pangungusap na parang isang kutsilyo na humiwa sa kanyang puso, "Huwag mo akong piliting mamuhay ayon sa gusto mo." Nang araw na iyon, pinuntahan ni Hunhin si Teacher An, dala-dala ang lahat ng kanyang mga nakatagong alaala. Dahan-dahan niyang kinuwento ang mga panahong masaya at malungkot silang magkasama na para bang binubuklat ang isang kupas na tala-arawan. Sa pagdinig dito, naramdaman ni Teacher An na bumibigat ang kanyang dibdib na parang may nakasabit na bato. Napagtanto niya na sa buong panahong iyon, hindi niya sinasadyang inagaw ang lahat ng dapat sana ay kay Hunhin. Hindi na naglihim si Hunhin at nagsalita ng may pagkahiya ngunit diretsahan. "Bago kita makita ulit, galit na galit ako at gusto kong burahin ang pangalang Teacher An sa aking alaala. Ngunit nang makita kita ulit, hindi ko pala magawa." Ang dalawang taong may dalawang mapait na nakaraan sa kanilang mga puso ay sa wakas ay naglakas loob na mag-isa't iisa. Taos pusong sinabi ni Teacher An sa bawat salita na mula ngayon, hindi na niya hahayaan na saktan pa siya ng sinuman. Sa sandaling iyon, nagbigay ang dalawa ng isang magaan na yakap na parang hininga, ngunit naramdaman nila ang init hanggang sa kaibuturan ng kanilang puso. Sa yakap na iyon, naunawaan nila na nagmamahal pa rin sila at minamahal pa rin sila. Kinaumagahan, bago sumikat ang araw, narinig nila ang balita na nasa kritikal na kondisyon si Suksinyu at sinabi ng doktor na wala na siyang gaanong oras. Ang huling hiling niya ay makita ang taong sumira sa kanyang pamilya na magdusa. Ang tanging paraan para maghiganti ay ilantad ang tunay na pagkatao ni Teacher An.
Nag-usap ang dalawang kaibigan na parang walang nakakarinig, ngunit matagal nang nasa labas si Teacher Ann. Sa pagbabalik na maihawak na kopya ng resulta ng ET, nakatayo si Hyunhin sa harap ng isang desisyon, ngunit ang kanyang puso ay gulo. Ayaw niyang harapin ng taong mahal niya ang mga pagsubok at sakit na wala siyang kasalanan. Para bang nabasa niya ang isip niya, bumiti si Teacher Ann at hiniling na huwag na niyang isipin ang bagay na ito. Habang nakatulog si Hyunhin, mahigpit na hinawakan ni Teacher Ann ang resulta sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay determinadong gawin ang tamang bagay. Kinaumagahan, tinaas ni Kyu Li-fen ang plorera na gustong ibigay sa kanyang manuga. Biglang sumulpot si Teacher Ann at hinarangan ang plorera, tinatanggap ang pagmamahal mula sa kanyang ina. Pagkatapos noon, inanyayahan ang mga reporters at kumikislap ang flash ng kamera. Sa harap ng kamera, malinaw na ipinahayag ni Teacher Ann, hindi ako ang tunay na anak ni Xudawei. Ang pangungusap ay parang kulog sa gitna ng malinaw na langit at halos tumalon si Kyu Li-fen at sumugod palabas para mariing tumutol. Ngunit dahan-dahang pinigilan siya ni Teacher Ann at sinabing, tumigil ka na, alam ko na ang lahat. Mas mabuti kung magkukumpisal ka na lang. Ngunit si Kyu Li-fen, isang taong dumaan sa maraming pagsubok at kapangyarihan, ay hindi ganoon kadaling sumuko. Gumawa siya ng maraming dahilan at sinamantala ang kaguluhan upang tumakas. Nang masaksihan ang eksenang iyon, hindi mapigilan ni Hyunhin ang kanyang galit na nagtanong kay Teacher Ann. Sinasadya mo ba na hayaan siyang makatakas? Sa kanyang mga mata, ang tiwala na bago pa lang nabuo ay parang kastilyo sa buhangin na tinamaan ng alon. Bago pa lumala ang hindi pagkakaunawaan, biglang ipinahayag ni Teacher Ann na ibabalik niya ang lahat ng shares na ibinigay sa kanya ni Xudawei. Pagkatapos, dumating din si Hyunhin at Soo Wen sa bahay upang kanselahin ang kanilang engagement. Ang dalawang bagay na nangyari ng sabay-sabay ay halos nagpaatake sa puso kay Xudawei. Walang masabi si Teacher Ann at yumuko na lang para tanggapin ang regalo bilang tanda ng pagtatapos ng kanilang relasyon. Hindi na makapagsalita si Teacher Ann at tahimik na lang na tinanggap ang regalo bilang isang tuldok sa kanilang pag-ibigan. Biglang nagulo ang isipan ni Kyu Li-fen at bigla siyang nagpakita ng pagkasira ng isip. Ang biglaang pagkasira ng isip na ito ay nagtanong kay Hyunhin kung mayroon pa bang nakatago noong nakaraan. Bago pa siya makahanap ng sagot, dumating ang susunod na balita, isang pangunahing produkto ng Xingyon ang biglang nagkaroon ng seryosong problema. Kinabukasan, sa isang emergency meeting, hindi pinalampas ni Xudawei ang pagkakataon. Ginagamit niya ang dahilan na protektahan ang korporasyon para pilitin ang magkapatid na pumirma sa isang kasunduan sa paglilipat ng shares bilang kabayaran sa pagkalugi. Habang nagdadalawang isip pa ang dalawa, pumasok ang isang empleyado at nagulat. Ang Inspection Bureau ay nag-imbestiga sa katiwalian ng isang malapit na kamag-anak ng chairman. Walang pag-aalinlangan, agad na tumanggi si Hyunhin na pumirma sa mga dokumento. Pagkatapos ng klase, sinimulan niya at ni Soo Wen na pagsama-samahin ang mga pahiwati. Marahil, ang taong nasa likod ng lahat ay si Xudawei. Ang kanilang hinala ay hindi walang batayan dahil sa kanyang delusyon. Bumulong si Kyu Li-fen tungkol sa kanyang dating mga kasalanan at lahat ng ito ay tumuturo sa isang tao, si Xudawei. Ang puso ni Hyunhin ay parang pinipiga kahit hindi sila magkadugo. Noong bata pa siya ay tinrato siya ni Xudawei ng buong pagmamahal tulad ng isang ama. Bumalik ang mga lumang alaala habang siya ay umiiyak at si Teacher Ann ay naroon pa rin. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Sinabi niya na anuman ang mangyari, mananatili siya roon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, marahan siyang hinalikan na parang isang tahimik na pangako. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono at may tumawag na ulat na nagising na si Woo Hong Jae. Agad na tumakbo ang dalawa at sa wakas ay narinig ang nakakagulat na katotohanan. Lahat ng mga dating sabuatan ay talagang pinlano ni Xudawei. Iningatan pa nga niya ang ebidensya sa kanyang bayan. Hindi nag-atubili si Hyunhin at agad na tinawagan si Soo Wen para magplano. Nagpasya siyang ilalantad ang lahat sa pagpupulong ng konseho kinabukasan. Kinaumagahan, pumasok si Xudawei sa silid ng pagpupulong na may hitsura ng isang taong magiging bagong hari ng Xingyon. Ngunit ang buhay ay hindi ganoon kadali. Lumitaw si Hyunhin, ipahayag ang kanyang pagkatao at ikinuwento ang buong istorya. Ang bawat detalye ng kanyang mga krimen ay malinaw na nailahad, ngunit tumawa pa rin si Xudawei at sinabing, sino ang maniniwala sa sinasabi mo? Baka hindi ka ang tunay na Hyunhin. Sa sandaling iyon, pumasok ang pinuno ng material na departamento na maihawak ng mga file tungkol sa buong proseso ng operasyon sa pagbabago ng mukha ni Hyunhin. Naglilipat-lipat si Xudawei mula sa pagiging mapang-asar patungo sa pagiging seryoso, ngunit may pagmamataas pa rin siyang sinabi, kahit na ikaw si Hyunhin, anong magagawa mo? Ako ang may hawak ng pinakamalaking shares, kaya anong panlaban mo sa akin? Agad na pumasok si Teacher Ann mula sa pintuan at inilagay sa mesa ang mga dokumento sa pagbabago ng shares. Namutla si Xudawei nang tiningnan niya ang mga ito. Ang lahat ng mga shareholders ay nagbenta ng kanilang shares dahil nawalan sila ng tiwala sa issue ng produkto. Ngayon lang nalaman ni Hyunhin na lihim na inihanda ni Teacher Ann ang lahat. Alam na niya ang lahat, subalit tahimik niya lang itong pinoprotektahan at inakala ni Hyunhin na hindi niya tinupad ang kanyang pangako. Pagkatapos na nakakagulat na paggalaw na ito, hindi nag-atubili si Teacher Ann na ibigay ang lahat ng kanyang shares kay Hyunhin. Kapag idinagdag ang shares na hawak na niya, opisyal na naging pinakamalaking shareholder ng Xingyon si Hyunhin. Buong tapang niyang idineklara na kakasuhan niya si Xudawei sa mga krimen ang paglustay sa pondo at pag-abuso sa mga ari-arian ng kumpanya. Bago pa matapos magsalita si Hyunhin, lumitaw si Soo Wen na maihawak na mga file na parang nagdadala ng formal na liham mula sa batas. Napansin
Napansin na ang sitwasyon ay hindi na maibabalik, sinubukan ni Xudawei na tumakas. Ngunit ang maingat na plano na inilatag ay nagpapahirap sa kanya na makatakas. Matapos ang mga araw na puno ng kaguluhan, bumalik ang kapayapaan. Niyakap ni Teacher An si Hyunhin. Gusto niyang iwanan ang lahat ng kalungkutan sa likod nila at magkasama silang maglakbay tungo sa ibang kinabukasan. Ngunit si Hyunhin ay hindi ganoon kadali na napanatag. Naramdaman niya na mayroon pa ring distansya sa pagitan nila at iyon ay si Kyu Li-fen. Hindi niya hahayaan na makatakas si Kyu Li-fen kahit pa siya ang ina ni Teacher An. Dadalhin pa rin niya si Kyu Li-fen sa korte, kaya tinanong niya si Teacher An kung matatanggap niya ba iyon. Pagkatapos nito, sabay silang pumunta sa ospital upang bisitahin si Suk-sin-yu. Pagkatapos umalis ng dalawang lalaki, tiningnan ni Suk-sin-yu si Hyunhin nang may malambing na mga mata at sinabi, "Huwag mong takasan ang sarili mo at huwag mong palampasin ang taong tunay mong mahal. Nararapat kang maging masaya, hindi para sa iba kundi para sa sarili mo." Matapos ang mahabang panahon ng paghabol sa isang pusong may nagmamay-ari na, sa wakas ay bumitaw na rin si Soo Jun-wen. Hindi dahil hindi siya sapat kundi dahil hindi kayang pilitin ang pag-ibig. Siya ang papalit sa akin, huwag mo siyang hayaan na magdaan ng mag-isa sa lahat ng bagay. Habang nag-uusap ang dalawang lalaki sa labas, hindi nila alam na sa loob, tahimik na kinuha ni Xudawei si Hyunhin na parang huling eksena ng isang kontrabida na ayaw pang bumaba sa entablado. Sa mesa, nag-iwan siya ng isang mapanuksong mensahe na nagsasabing magkita sila sa rooftop ng gusali at dalhin ang video kung gusto niyang iligtas si Hyunhin. Hindi na nagtago si Xudawei at inilabas na niya ang lahat ng kanyang mga lihim at kasalanan noong nakaraan. Sa kanyang kasakiman, pagpaplano, at kalupitan, hindi na siya nagbigay ng dahilan at hindi na niya mabubura ang kanyang mga ginawa. Sina Teacher An at Soo Jun-wen ay dumating sa tamang oras at hindi nakatakas si Xudawei sa lahat ng mga kasalanan na naipon niya sa paglipas ng mga taon. Formal na bumagsak ang kurtina ng kanyang buhay. Samantala, opisyal na umupo si Hyunhin sa upuan ng chairman ng Xingyun Group at pagkatapos ng lahat ng mga pagsubok, hindi na nagtinginan ang dalawang bida na parang mga nawawalang tao. Bagkus, parang tinawid nila ang bagyo upang bumalik at magkatabi sa tamang oras. Sa sandaling muli, ang mga taong tunay na nagmamahalan ay maaaring maligaw, maaaring masaktan, ngunit sa huli ay maghawak kamay pa rin sila sa dulo ng daan. Dito nagtatapos ang seryeng ito. Nais kong magkaroon kayong lahat ng mabuting kalusugan upang patuloy na suportahan ang aming team. Maraming salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayo sa susunod na serye. Paalam sa inyo. Bye-bye!